Ang kapangyarihan ng tungkod ni Moses, himala at misteryo. Ang tungkod ni Moses ay isang makapangyarihang simbolo sa kasaysayan ng Biblia. Puno ng mga kwento ng himala at pananampalataya. Alamin kung paano ito nakuha ni Moses at ang mga kapangyarihan nito. At ang mga himalang nagawa nito, kabilang na ang paghahati ng Red Sea. Halina't tuklasin natin ang makapangyarihang kasaysayan sa likod ng tungkod ni Moses at kung paano ito naging instrumento ng Diyos sa pagliligtas ng kanyang bayan. Maligayang pagdating sa Jack Sparrow Ballads. Dito sa ating channel, nagbibigay kami ng inspirasyon at kaalaman mula sa mga kwento ng Biblia at kasaysayan. Bilang inyong host sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isa sa manghamanghang kwento ng pananampalataya at himala, ang kapangyarihan ng tungkod ni Moises. Ang tungkod ni Moises. Paano nakuha ni Moses ang tungkod? Nagsimula ang kwento sa tungkod ni Moises nang siya ay tinawag ng Diyos mula sa nagliliyab na puno sa bundok ng Horeb. Ang puno na nag-aapoy ngunit hindi nasusunog ay isang tanda ng banal na presensya ng Diyos. Dito, binigyan siya ng Diyos ng tungkod, isang simpleng pamalo na ginamit ni Moses bilang pastol. Ang tungkod na ito ay hindi lamang isang kasangkapan sa pang-araw-araw na buhay, kundi isang simbolo ng kapangyarihan at presensya ng Diyos. Mga himala na ginawa gamit ang tungkod. Una, ang 10 salot sa Ehipto. Ginamit ni Moses ang kanyang tungkod upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa harap ni Paraon. Sa bawat hampas ng tungkod, nagdulot ito ng iba't ibang salot sa Ehipto, mula sa pagdami ng mga palaka hanggang sa pagkakaroon ng mga kuto at iba pang mga salot na nagdala ng takot at bighati sa mga taga-Ehipto. Pangalawa, paghahati ng Red Sea. Ang isa sa mga pinakadramatikong paggamit ng tungkod ay nang hatiin ni Moses ang Red Sea. Habang hinahabol ng hukbo ni Paraon ang mga Israelita, itinaas ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat at ang tubig ay humati. Nagbigay daan para makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa. Nang makatawid na ang lahat, muli niyang itinaas ang tungkod at bumalik ang tubig. Tinangay ang mga humahabol na kawal ng Ehipto. Pangatlo, tubig mula sa bato. Sa ilang, nang magreklamo ang mga Israelita dahil sa kakulangan ng tubig, iniutos ng Diyos kay Moses na hampasin ang isang bato gamit ang kanyang tungkod. Sa bawat hampas, dumaloy ang tubig mula sa bato, nagbibigay ng inumin sa nauuhaw na bayan. Kapangyarihan at simbolismo. Ang tungkod ni Moses ay hindi lamang isang ordinaryong pamalo. Ito ay naging simbolo ng kapangyarihan ng Diyos at isang instrumento ng kanyang mga himala. Sa bawat hampas at taas ng tungkod, ipinapakita ni Moses ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang mga himalang nagawa nito ay patunay ng walang hanggang kapangyarihan at awa ng Diyos sa kanyang bayan. Saan matatagpuan ang tungkod ngayon? Sa kasalukuyan, walang tiyak na impormasyon kung saan ang tunay na tungkod ni Moses. Ito ay nanatiling isang misteryo at bahagi ng mga alamat ng Biblia. Gayunpaman, ang mga kwento tungkol dito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at lakas sa mga mananampalataya sa buong mundo. Ang kwento ng tungkod ni Moses ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa harap ng mga pagsubok at hamon. Ang makapangyarihang kasangkapan na ito ay nagsilbing tulay sa pagitan ng Diyos at kanyang bayan. At ang himalang nagawa nito ay nagpapaalala sa atin ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos.
Kung nagustuhan ninyo ang ating talakayan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito upang mas marami pa ang makakaalam tungkol sa mga kamangamanghang kwento ng Biblia. Kung mayroon kayong mga komento o karagdagang kaalaman tungkol sa paksa na ito, maaari rin kayong magbigay ng impormasyon dito. At tanungin nga natin ang ating mga sarili. Kung sakaling may lilitaw na mga ibang parte ng kasulatan mula sa ibang disipulo o matatalino sa kapanahunan nila, ano kaya ang maaaring mangyari sa Biblia natin? Babaguhin o uulitin ang pagkakasunod-sunod? Maraming salamat sa inyong panonood.